Attention mga SSS members, up to 20,000 pesos. Inanunsyo ng SSS, pwede na itong makuha. Sino-sino nga ba ang qualified dito at anong programa ito? Yan ang ating pag-uusapan. Hello mga ka-vlogs, welcome sa aking YouTube channel at welcome sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, ito po inanunsyo ng SSS sa pamamagitan po ng kanilang official Facebook page na kung saan maaari na pong makuha ang up to 20,000 pesos na cash assistance na ito mula sa SSS. Well, ito po ang nasa programang Emergency Loan Program or ELP program mga ka-vlogs. Well, ang pag-anunsyo na ito ay kasunod po ng hagupit ng Bagyong Maymay at ang epekto po ng habagat o southwest monsoon ng mga nagdaang araw, particular in Luzon. Kaya kung ang inyo pong LGU ay under the state of calamity, yung mga napinsala talaga sa habagat o southwest monsoon, napinsala sa Bagyong Maymay, binaha, flash flood, landslide, at iba pang natural calamity na dineklarang state of calamity ang inyong LGU, ay maaari kayong mag-avail sa emergency loan program na up to 20,000 pesos. Well, sino-sino nga ba ang qualified na maka-avail sa emergency loan program? Alam nyo, una, dati ang qualification nito dapat merong 36 months na contribution. Pero magandang balita dahil binaba na ito sa 18 months contribution. So, ibig sabihin, pwede ka na mag-avail sa emergency loan program kapag ikaw ay merong 18 months contribution na naihulog, mga SSS member na dito sa Pilipinas nakabase. Okay? And yung atin pong mga self-employed, mga voluntary members, yung mga land-based OFW na mga miyembro ay at least meron kayong hulog na 6 months, yun yung basihan. Well, anyway, yung atin po mga employed kanina na 18 months contribution ang required, dapat meron pong 6 months yon na posted na updated na hulog bago maka-avail sa emergency loan program. Well, balik tayo sa mga self-employed, land-based OFW, SSS members, mga voluntary, 6 months contribution lang ang kailangan ninyo para maka-avail sa emergency loan program. Well, kasunod, dapat meron po kayong updated na disbursement account. Kasi i-deposit lang naman ito sa inyong registered disbursement account kay SSS, wala kasing cheque, hindi po naka-cheque. Okay? And then, dapat updated po yung mga personal information niyo kay SSS, katulad ng updated address, kung meron kayong bagong address, dapat i-update nyo yan. Mga email, yung email address natin, contact information, dapat updated po yan. Okay? Sino-sino nga ba ang hindi po pwede sa emergency loan program? Well, simple lang. Kapag kayo ay may balanse na utang, kapag kayo ay meron pang hindi nabayaran, na ibang loan benefit, kagaya ng salary loan, yung restructured loan, yung ating calamity loan, emergency loan, educational loan, kung may mga balansi pa kayo dyan, mga past due, hindi kayo qualified mag-avail sa emergency loan program. Talagang wala ka talagang utang sa SSS, para maka-avail sa emergency loan program. Well, magkano ang interest ng ating emergency loan program? Mababa lamang, nasa 7% per annum. So 7% lamang na interest bawat taon ang ipapataw dito. Mababa lamang mga ka-vlogs, And then protektado po ang inyong magiging loan at iba pang SSS benefit. So sa mga gusto po mag-avail nito, online lamang po pwede. Hindi na kailangan pumunta at pumila sa branch na SSS para mag-apply.
no? Gamitin nyo lamang po ang inyong My SSS account portal. Punta kayo doon sa loan. Piliin nyo ang emergency loan na button, i-click nyo, tapos sundan nyo lang po yung step-by-step process hanggang matapos ang aplikasyon. At antayin ang notification through your email or text from SSS na aprobado na ang inyong emergency loan program. Ang halaga nito ay nasa up to 20,000 pesos. So, ibig sabihin, maximum, sagad na po yung 20,000 pesos. Maaring hindi aabot, basta up to 20,000 pesos, no? Hindi pare-pareho yan. Kasi, depende kasi sa numbers of contributions, kung gaano ka nakatagal naghulog, gaano kalaki ang contribution doon, kasi yan nagmamatter mga ka-vlogs. Okay? Basta up to 20,000 pesos po yung ating emergency loan program. At ang pinakahuli, ang pinakamaganda sa ating emergency loan program, mayroon po siyang 6 na buwan na moratorium o grace period. No, ibig sabihin, from the date na na-approve ang iyong emergency loan program at na-disburse sa iyong account, magbibilang ka pa ng 6 na buwan bago po magsisimula ka sa pagbayad. Ganun po yun kasi merong 6 na buwan na moratorium sa emergency loan program. Kaya avail na sa mga interesado. Paalala, utang pa rin po ang emergency loan program na dapat bayaran. Kaya pag-isipan kung gusto nyo talaga o kailangan nyo talaga, no? Lalong-lalo pa sa mga nasalanta sa Bagyong Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Kaya naman mga miyembro ng SSS, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Sino sa inyo dito yung mga apektado sa Bagyong Maymay at Habagat? At kumusta? Nag-avail ba kayo sa emergency loan program na SSS? Ibahagi na po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.